Hi guys, good morning. Day 16 ng ating daily vlog. And papasok na ako ng trabaho. At yeah. So, again, nothing special. Papasok lang ulit naman ang trabaho. Day in, day out. And yung mga activities natin maybe next week pa. Since doon tayo magpapagawa ng damit. So for this week, focus lang sa preparation ng paggawa ng damit. And yeah, yun lang. Good morning ulit guys. Day 16 po ng ating daily vlog. Tapos ako ulit ng trabaho. Ganun ulit. Yun lang naman yung ginagawa ko araw-araw. Meron na akong nabasang libro. Kalimutan ko yung title tsaka yung author, pero susunod na lang. Pero ito yung binabasa kong libro. Yung nalaman ko pa lang is about yung definition ng good prophet tsaka bad prophet na. Dun tayo sa, alam natin yung good prophet eh. Pero yung bad prophet naman, ano ba yung bad prophet? Tatanong ka, may prophet ba na bad? Meron, parang yung bad prophet kasi minsan, ito yung ginagawa ng mga companies. May mga malalaking companies din na gumagawa nito. Ito yung kapag kumita ka, pero yung way ng yung pagbigay ng pagbenta mo or offer mo ng service is either misleading, ganun, misleading, medyo tawag dito, abusive sa customer, ganun, or poor service, ganun. Bumenta ka pero in return, in a long term, parang may malaki yung churn percentage. Yung term na churn is yung kapag either binalik yung product or nag-cancel sila, na cancel nila yung product mo. So yun yung churn. Kasi yung effect nun is, for example, merong information na ilabas yung certain company, no? Ganito yung pricing halimbawa, tapos yun pala, na-realize ni customer na mali pala yung information na nalaman nila, maybe sa website, yun. Tapos na-charge sila ng ganitong malaking amount, so magka-cancel later or magka-cancel sila. So yun yung bad profit na. Kapag later on, after a few months, marami yung magka-cancel, ganun, dahil medyo na-mislead sila, ganun. Madami kasi mga companies na gano'n. So yun yung bad profit. So yung gustong mangyari dun sa libro is parang dapat nagge-generate ka ng magandang profit in a honest way, yung walang detractor, ganun. Mainly focus siya sa pag-build ng trust sa customer by giving honest information, hindi mo mini-mislead, and overall good service and product, no? So yun. You guys, minsan parang naisip ko na what if magtrabaho ko sa Amerika, no? Parang magsisave ako ng money, pamasahe, back and forth to secure mga 300,000, then try lang sa Amerika. Bale, parang try muna ng mga odd jobs, no? Kung ano man yung available ng mga trabaho, kahit delivery, kahit fast food, or manual labor, ganun. Kahit ganun mga trabaho sa Amerika, no? As long as kumikita ng dollar. What if ganun, parang
tapos mag-ipon lang, then later on bibili ng laptop, tapos dun ko na isa-start yung pagpa-practice ng skill ko sa 3D rendering, ganun. Offer tayo ng 3D rendering service doon. Parang ganun na isip. Pero yeah. Lunchtime. So guys, natapos na yung day 16 natin sa work at pauwi na. Napakinggan ko kanina yung video ni Iman Gadzi patungkol sa mga patok na mga niche ng business na mag-work sa ngayon, 2024. Like for example, dropshipping, ganun, or mga affiliate marketing, ganun. Pero isa daw sa pinaka baka magbo-boom talaga is yung drop servicing. Ano ba yung parang drop servicing? Parang kino-connect mo si client tsaka yung service na pangangailangan niya. Like for example, kailangan ni client ng video editor, ng virtual assistant, photographer, mga gumagawa ng Facebook ads. So generally parang outsourcing ng mga services, ganun. So yun daw yung yung magbo-boom ngayon, na if you can create an agency na ganun, na nakaka-outsource ng mga ganung services o talents. Oo nga, nakikita ko ngayon sa mga ibang business ngayon. Go-offer na din sila ng mga video editing, like for example yung kila Randrel Hassel, nag-offer sila ng social media management, tsaka pagbo-boost ng mga pages ng mga businesses, tsaka dito nag-offer sila ng video editing din for YouTube videos. Payo na ako kasi mainit. So kahit dito sa off the street, no, madami pang kailangan improve, like yung TikTok shop, Shopee shop. Gusto ko yun, mga ganun, magkaroon ng Shopee shop para mas madaming sales, ganun, mas maraming visibility. Siguro one day parang gusto ko rin sana ng parang sariling website din na pwede sila mag-shop yung mga clients or customers, na pwede po kayo mag-shop doon. Yung isa sa kailangan ko pang gawin, madami pang kailangan i-improve talagang madami pa talaga. Hello guys, so dito na ako sa bahay, no, at kakarating ko lang, at iniisip ko yung highlight ng araw. Wala naman gaano, talagang normal na araw lang, at basta yung laman ng isip ko ay yung paparating na paggawa ng t-shirt, at yung mga photoshoot, and then yung gawa ng video, no. After nung makinig ako yung kay Iman Gadzi, minention niya kasi na yung
clothing lines ay hindi siya talagang parang patok na parang business, ganun. Kasi especially for startup, masyadong risky, ganun. Parang sabi niya na kailangan dun kayo mag-focus on affiliate marketing or drop servicing, ganun. Pero inisip ko, tuloy pa. Kasi yun lang. At probably dito ko na tatapusin yung day 16 kasi matutulog na rin ako. Thank you.